Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. O talaga ba tugon ni Chen Fan sabay release ng kakilakilabot na aura? Ano gusto raw ba nitong wasakin niya rin maging ang soul core nito? Ang aura na ito saad ni Edlan ito raw ay ang God-slaying art saan niya raw ito natutunan. Chen Baekhyun sino raw ba talaga ito ngunit sumagot lang si Chen Fan na maaari naman itong magtanong sa impyerno. Makalipas ang ilang buwan napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ilang beses niya nang ininterrogate si Edlan habang nagpapagaling siya sa kanyang mga injuries ngunit strangely, wala itong anumang alam patungkol sa Earth. Gayunpaman mayroon dong isang napakalakas na entity sa Mayan race. Tumayo si Chen Fan nagsabing sa wakas tuluyan na siyang naka-recover ngayon babalik na siya sa Earth. Lumipad siya patungo sa Earth gamit ang kunting form kung saan bumungad sa kanya ang napakaraming mga tao sinalubong ng pagbati si Chen Fan. Tumungo siya sa kanyang family nagsabing napakasaya niya at nakabalik na siya at agad na yamakap si Kyung. Good to see you back saad ni Grandpa Chen hindi raw nito pinahiya ang kanilang Chen family. Si Saad ng isa hindi raw ba't sinabi niya ng ang sect master ng Baekhyun sect at ang Chen family ay taga rito sa Jin City? Ngayon anong city pa raw ba sa buong mundo ang may kukumpara sa kanilang city? Sa sandaling ito maging ang Jin Business School ay naging napakatanyag na sa buong mundo dahil lang sa fact na si Chen Fan ay doon nag-aral noon at syempre ganoon din ang nangyari sa research center kung saan dinevelop ni Chen Fan ang Vitality Serum. At maging ang mga taong kakilala ni Chen Fan ay naging heavy hitter sa buong mundo. Lumipat ang eksena sa Kunlun kung saan makikita ang pagbubukas ng Gate of Heaven. Mula rito ay lumitaw ang ilang mga flying ships, hasambit ng mga taong nasa ibaba ang mga ship daw ba na ito ay nagmula sa realm of Kunshu, hasabat ng isa talagang ang mga ito raw ay nagmula sa Kunshu, hurry up inform daw nila ang Baekhyun sect. Mapapansin ang magkaibang reaksyon ni Qingwei at Shu so saad ng Spirit King so ito raw pala ang mortal world. Sinabi ni Yanzo na though ang realm of Kunshu ay mayroong maraming mga earth-level deities, ang mortal world ay mas bustling. Maaaring ang mga mortal raw ay maliliit, ngunit ang pinagsamang energy na mayroon ang mga ito ay earth-shattering. Makikita ang pagdating ni Chen Fan nagtanong kung ano ang ginagawa ng mga idiots na ito rito, bakit gumawa raw ng malaking scene ang mga ito. Bumaba si Yanzo at ang iba pa nagbigay ng pagbatit paggalang, Greetings Lord of Kunshu saad ni Yanzo naway ang kapangyarihan nito'y umiral sa magpakailanman. Welcome everyone bungad naman ni Kyung, ang entrance daw ng mga ito ay medyo agad na dumugtong si Chen Fan na maraming mga tao ang natakot ng mga ito dahil sa kanilang ginawang dramatic entry gamit ang mga fleet na ito. Ngunit sumagot lang si Yanzo na kailangang ipaalam daw nila sa mga superpowers at sa buong mundo na si Chen Fan ay hindi lang ang Lord ng Kunshu, ito rin ay ang bukod tanging Lord ng Earth. Right dagdag ng Spirit King ang sino man dong tumangging sumunod sa kanilang Lord kahit na gaano pa ka-powerful na mga nuclear weapons ang nasa disposal ng mga ito. Ang mga ito ay hindi makakatama sa kanya, napabuntong hininga si Master Hua Yunfeng at Master Zaiyan. Oy Master saad ni Yanzo nang makita ang sect master ng Snow God Palace nandito rin daw pala ito, good to see you here tugon ng sect master. Hasaad ni Chen Fan pumunta rin daw pala ito rito. Greetings my lord saad ng nilalang it's been a while ngunit hindi pa rin daw nagbabago ang itsura nito. Congratulations sambit naman ni Chen Fan nagagawa na raw nitong makapag-travel around the world ngayon, sumagot ang nilalang na ito ay temporary lang kakailanganin niya pa raw ng time upang tuluyan na siyang maging malaya. Sumagot si Chen Fan na ang araw na iyon ay darating, by the way mayroon daw siyang ilang mga bagay na gustong itanong dito. O tugon ng nilalang ito raw ba ay patungkol sa Path of Heaven, at lumipat ang eksena sa loob ng isang silid. Artifact Spirit saad ni Chen Fan ang rason daw kung bakit dinala niya ito rito ay gaya ng iniisip nito, upang magtanong patungkol sa Path of Heaven. Sinabi ng nilalang na wala siyang masyadong nalalaman patungkol sa kabilang side ng universe, ngunit alam niya rong ang nasa dulo ng Path of Heaven ay tinatawag na Tianhuang Star. Tianhuang Star patanong na tugon ni Chen Fan, oo tama tugon ng nilalang. Ang Earth ay isang malagong cultivation planet in ancient times,
At ang deities ng silangan ay ang siyang pinakamalakas sa lahat na siyang naging rason upang tawagin itong Eastern Star. Mayroon din dong ilang mga bituin ngunit ang pinakamalakas sa mga ito ay ang Tianhuang Star. Sa nakaraan sila raw ay mayroong communication sa Tianhuang Star, kaya ang Heavenly Lord ay nakapag-decide na pumunta doon. Sinabi nitong ito ay magpapadala ng individual mula sa bituin na iyon patungo sa Earth sa lalong madaling panahon, ngunit ilang libong taon na ang nakalipas magmula noon ay wala pa ring balita at wala siyang idea kung ano na ang nangyari sa Heavenly Lord. Sinabi ni Chen Fan na ito ay ang siyang hinahanap niya, ito ay ang tunay na realm of cultivation. My Lord, saad ng nilalang alam niya wrong minsan na itong mayroong powerful background, ngunit wag daw nitong i-underestimate ang Tianhuang Star. Ito ay isang tunay na cultivation sacred ground, mayroong maraming mga malalaking sects at elites. Ang bituing iyon ay mayroong napakaraming overlords, at kahit na ang Heavenly Lord mismo ay walang kakayahang i-rule ang mundong iyon. Don't worry, tugon ni Chen Fan, magtatanong raw siya sa mga tao doon patungkol sa master nito pagdating niya doon. Siya ay ang pinakamakapangyarihang elite sa buong universe, paano naman daw siya matatalo sa mga hamak lang na mga warriors ng Tianhuang Star? Mula doon gamit ang mga spirit cores at blood ng mga foreign races gumawa si Chen Fan ng 36 na mga spirit blood pills, at nag-decide na ibigay ang kalahating bilang ng mga ito sa pangangalaga ng Baekhyong sect para sa kanyang mga sect members at family. Sa sumunod na mga araw ay binigyan ni Chen Fan ng gabay ang mga disciples ng kanyang Baekhyong sect, umaasang ang mga ito ay makakatayo na sa sarili nilang mga paa pag-alis niya. Pagkatapos nun ay naglibot-libot si Chen Fan upang i-meet ang dati niyang mga kaibigan, at upang i-eliminate ang iba pang mga natitirang nakatagong banta sa Forbidden Lands. At pagkatapos niyang mag-spend ng time sa pag-e-enjoy kasama ang kanyang family at mga kaibigan makalipas ang 3 buwan, mapapansin ang napakaraming bilang ng mga tao sa labas ng Heavenly Capital ng Realm of Khonshu, kung saan matatagpuan ang teleportation array. Makikita ang reaksyon ng tatlo. Inilapat ni Grandpa Chen ang kanyang kamay sa balikat ni Chen Fan, nagsabing ang journey nito ay magiging napaka-mapanganib, mag-iingat daw ito. Sinabihan ni Chen Fan ang lahat na wag mag-alala at most mga 3 taon lang siyang mawawala. Babalik siya once na ma-attain niya na ang Golden Core Realm. Sinabi ni Kyong na maghihintay sila rito, maiging bumalik daw ito. Idinagdag ni Mrs. Wang Yun na wag nitong kalimutang mayroong family na naghihintay sa kanya at sinabi naman ng iba pa na maghihintay sila sa pagbabalik nito. Sa malakas at boses na puno ng kumpiyansa ay sinabi ni Chen Fan na sa araw na ito nanunumpa siya sa kalangitan na kapag nabigo siyang ma-attain ang Golden Core Realm sa loob ng 3 taon, siya ay hindi deserving na makabalik sa kanyang family at humakbang na patungo sa teleportation array, agad na na-teleport sa isang partikular na lugar. Ilang sandali pa ay napasabi si Chen Fan na ang pangatlong bituin na ito ay mayroong remains ng ilang mga Golden Core Predators at Golden Core Cultivators. Mukhang ang battle na naganap dito ay napaka-intense, siya raw ay umaasang mararating niya ang Tianhuang Star bago niya pa maubos ang lahat ng kanyang mga Spirit Stones dahil kung hindi, tiyak na matatrap siya rito sa universe sa loob ng ilang dekada. Nagpatuloy sa paglalakbay si Chen Fan gamit ang mga teleportation array ng mga mundong nadaanan niya at sa sandaling ito, narating niya na ang 17 bituin nang bigla siyang may napansin na pamura na patanong kung ano ito. Ang Blade Chi raw na ito ay nagbablock sa path ng Path of Heaven at ang sino mang gustong makapass through rito ay kailangang makasurvive mula sa Dimensional Storm o kaya naman lumipad na lang sa kalawakan across sa universe. Ang individual lang daw na maaaring makagawa nito ay at least isang Nascent Soul Cultivator, isang Nascent Soul Overlord, at mayroong malaking posibilidad na ito ay ang top overlord ng Ancient China, ang master ng Yuntian Palace, si Emperor Qi Tian. Malamang ang sitwasyon daw ay naging napakalala upang e-block ng puwersahan ng overlord ang Path of Heaven, at malamang ginawa niya lang ang bagay na ito upang protektahan ang kanyang sarili. Ganun pa man, ang problema daw nagawa nitong mablock ang mga predator sa kasalukuyan ay nablock din ito ang kanyang daan. Buti na lang daw at ang Blade Chi na ito ay hamina na pagkalipas ng libo-libong taon, kaya maaari siyang makapass through rito gamit ang kanyang Azure the Arch Longevity Body. Susubukan niya raw ito. Ilang sandali pa ay makikitang nakababa na si Chen Fan sa surface ng isang heavenly body na pabuntong hininga. Siya raw ay nagtagumpay,
sa ngayon titigil na lang daw muna siya rito upang mag-recuperate. Pagkatapos na mag-recuperate ni Chen Fan ay nagpatuloy siya sa kanyang paglalakbay hanggang sa marating niya na ang ika-24 na bituin, sa wakas narating niya na raw ang Tianhuang Star. Haang bituin daw na ito ay higit pa sa kanyang inaasahang anyo nito, naglabas ng isang artifact inactivate, at lumipat ang eksena sa surface ng Tianhuang Star kung saan makikita ang pag-activate ng teleportation array, at mula rito ay lumitaw si Chen Fan. Rinamdam niya ang paligid ang lugar daw na ito ay napakayaman sa spiritual chi. Ang spiritual chi rito ay 10 beses na mas dense kaysa sa realm of Kunsho at 100 beses na much better kaysa sa Earth. Sa wakas nandito na siya sa Tianhuang Star. Nararamdaman niyang mas lalo siyang lumalakas kahit na tumayo lang siya rito. Kung dito lang daw siya na-reborn malamang sa loob lang ng 1 taon ay narating niya na ang Connate Realm at naging Golden Core Cultivator sa loob lang ng 3 taon. Nang biglang may napansin si Chen Fan, ito raw ay napaka-strange, dapat ito raw ay isang napakahalagang lugar para sa mga ancient Chinese cultivator, ngunit bakit tila nararamdaman niyang matagal nang naabandon ang lugar na ito? Ano raw ba ang nangyari dito? Hamukhang mayroon dong naglalaban 300 milya mula rito, at ang isang grupo ay mukhang grupo ng mga tao. Agad na lumipad si Chen Fan upang tingnan ito. Mula sa himpapawid ay nakita niya ang ilang mga youngsters na nakikipaglaban sa mga lobo. Haang mga young people daw na ito ay malalakas, ang mga ito raw ay maituturing ng mga elites ng 7 exalted sects doon sa Kunsho, hindi lang yun, mukhang marami rong tulad ng mga ito rito sa bituing ito. Gayunpaman kahit na magawa pa raw ng mga itong makaresist sa mga lobong ito sa ngayon, di magtatagal ay ma-e-exhaust na ang kanilang spirit chi. Nagsimulang bumaba si Chen Fan, ayaw niya raw sanang tulungan ang mga ito subalit kailangan niyang makakuha ng ilang impormasyon patungkol sa Tianhuang Star bago pa mamatay ang mga ito. Inactivate ng isang babae ang kanyang talisman, nagpakawala patungo sa isang lobo. Elder Sister Hongti, saad niya 3 talisman na lang daw ang natitira sa kanya, at ang kanyang kapangyarihan ay halos ubos na. Kailan pa raw ba darating ang kanilang mga backup? Tama dugtong ng isa Ling Xiao, Elder Sister Hongti, hindi na raw sila makaka-hold dito kapag nagtagal pa ang mga backups. Sinabi ni Hongti na nakapag-send na siya ng message, ang Zuyan City ay mayroong layong libo-libong milya mula rito kaya tiyak na aabutin daw ng at least 1 oras bago makarating ang mga masters dito. Ano pa, sigaw na tugon ng isa. Sinabi ng isa pa na no way na makaka-hold sila rito sa loob ng 1 oras. Sister Hongti, saad ng batang babae, umalis na lang daw ito rito kasama si Brother Ling, wag na rong mag-alala ang mga ito patungkol sa kanila. Sinabi ni Ling Xiao na kung ganun makikinig sila rito, napasabi si Hongti sa kanyang isip na although siya at si Brother Ling ay mga divine sea warriors lang, madali lang silang makakaalis dito gamit ang kanilang mga artifact. Subalit, nang biglang may napansin ang batang babae sa himpapawid, tingnan daw nila iyon, makikita ang pagdash ni Chen Fan paibaba, nagpakawala ng sunod-sunod na fire arts, nagkaroon ng pagsabog bumaba, hasambit ng isa ito raw ay isang Connate Realm expert. Agad nagbigay ng pagbatit paggalang ang mga ito maliban kay Ling Xiao na mariing nag-o-obserbo lang kay Chen Fan. Nagpakilala si Hongti, siya raw ay si Mu Hongti mula sa Mu family ng Zuyan City. Greetings senior, salamat daw sa pagligtas nito sa kanila. Nagpakilala si Chen Fan bilang Chen Baichuan, kakalabas niya lang daw mula sa kanyang seclusive cultivation. Nagtanong kung ano ang lugar na ito, mayroon daw bang anumang human settlements na malapit dito. Senior, tugon ni Hongti, ang lugar daw na ito ay ang Juhan Mountain Range, malapit sa Zuyan City ng Bihan Region, at silang lahat daw ay nagmula sa Zuyan City. Kung ayos lang sa senior, maaari raw itong sumama sa kanila, ang kanilang family ay magiging napaka-grateful. Alright, tugon ni Chen Fan at nagsimula na silang maglakad. Ang Bihan Region ay isang area na mayroong ilang milyong-milyang lawak, tahanan ng iba't ibang lahi, mayroong maraming sects at cultivation families, ngunit ang Lord Bihan ay ang siyang may hawak sa pinakamataas na status. Ito ay ang siyang nagro-rule sa Bihan Region, siya rin ang nag-designate sa lahat ng mga lords ng bawat city. Habang naglalakad ay lumingon si Hongti kay Chen Fan, nagsabing sila ay nagmula sa cultivation families ng Zuyan City. Sa naging trip nila sa lugar na ito, mayroon silang kasamang malaking bilang ng mga guards, sa kasamaang palad na kasalubong nila ang mga ice wolves.
Nagtanong si Ling Xiao kung si Senior Chen ba ay hindi nabibilang sa anumang family o sekta, kung ganun bakit hindi raw ito maging isang guest elder sa City Lord Mansion, ang kanyang ama raw ay ang City Lord ng Suyan na ini-assign mismo ni Lord Bihan. Sila raw ay nagtataglay ng lahat ng uri ng mga spirit stones at medicines. Kapag ito ay nakagawa ng great contributions, bibigyan daw nila ito ng Golden Core Cultivation Arts. Hindi nagpatalo si Hongti, ang kanilang Mu family rin daw ay mayroong sapat na spirit stones at medicines. Pakiusap Senior Chen consider daw nitong maging guest elder ng kanilang Mu family. Ngunit makikitang kumislap si Ling Xiao, nagsabing bukod sa mga malalaking cultivation sects, tanging ang City Lord Mansion lang daw ang makakapagbigay ng opportunity kay Senior Chen na makabasa ng Golden Core Cultivation Arts. Gayunpaman, nabigla sila nang magsalita si Chen Fan, napatanong ang batang babae kung si Senior Chen ba ay isang Chinese. Oo, tugon ni Chen Fan, siya raw ay isang Chinese, at makikitang biglang nagbago ang pakikitungo ng lahat. Agad na tumalikod si Ling Xiao, nagbuntong hininga si Hongti, o ganoon ba saad niya? Nagtanong si Chen Fan kung ano ang problema ng pagiging isang Chinese. Wala, tugon ni Hongti, wala raw itong dapat na ipag-alala. Idinagdag sa kanyang isip na muntik niya na rong nakalimutan, daw ito ay isang Chinese, ito rin ay isang Connate Realm expert. Sinabi ng batang babae na bakit naging Chinese pa ito. Don't worry Senior, dagdag ni Hongti, ito raw ay isa ng peerless talent na gawa nitong maabot ang Connate level. Though ito ay napakabata pa, mayroon pa rin dong chance na makasali ito sa ilang mga malalaking sekta. Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa isang partikular na lugar kung saan makikitang mayroong sumalubong sa kanila. Maya-maya pa ay nagpasalamat ang matanda kay Chen Fan sa ginawa nitong pagligtas sa kanilang young master. Ang kanilang lord daw ay mag-o-organize ng banquet para rito upang mag-express ng pasasalamat. Ngunit biglang sumabat si Ling Xiao, elder sang si Senior Chen daw ay isang Chinese. Ha-Chinese, sambit ng isa. Idinagdag ng isa na certainly mukha raw talaga itong Chinese. Ahehe, saad ni Elders ang isang kaibigan mula sa China, what a surprise. Well, to be honest, ang kanilang ship daw ay walang sapat na space upang i-accommodate ito. Sumagot si Chen Fan na iyon ay hindi big deal. Nagsimulang humakbang paalis si Elders ang Senior Chen, saad ni Hongti, hindi niya raw alam na magre-react ng ganito ang kanyang family. Ngunit wag daw itong mag-alala, hindi nila kakalimutan ang ginawa nito para sa kanila. Free raw itong lumapit sa Mu family kung sakaling may kakailanganin ito. Okay, tugon ni Chen Fan. Umalis na sila. Napatanong si Chen Fan sa kanyang sarili kung ano ang nangyari sa mga ancient cultivators. Bakit ganito ang pakikitungo sa kanya ng mga tao rito nang malaman ng mga ito na siya ay isang Chinese? Lumipad na rin si Chen Fan, at lumipat ang eksena sa Suyan City kung saan makikitang naglalakad-lakad si Chen Fan. Nagsabing kailangan niyang magpaka-obvious na mortal habang siya ay nandito sa city na ito upang, nang mapansin niyang maraming mga immortal cultivators sa paligid. Sa himpapawid ay makikita ang paglipad ng ilang mga immortal cultivators. Sa ibaba ay napasabi ang isa na kapag siya ay naging isang Connate cultivator balang araw, siya ay magra-run wild dito sa city. Sumagot ang isa na kalimutan na lang nito ang patungkol sa bagay na iyon, kung gusto nitong maging ganoon maghanap daw muna ito ng sect. Kung wala ang guidance ng mga immortal masters, hinding-hindi ka makaka-breakthrough patungo sa ethereal enlightenment kahit na dumaan pa ang isang siglo. Hasambit ni Chen Fan sa kanyang isip, mukhang mahirap daw pala na maging isang Connate cultivator kahit na dito sa Tianhuang Star. Nagpatuloy sa paghakbang si Chen Fan, ilang sandali pa ay napasabi sa kanyang isip na ang mga shop dito ay tumatanggap lang ng mga spirit stones bilang mode of payment. Iilang mga spirit stones na lang daw ang natitira sa kanya pagkatapos ng kanyang paglalakbay. Titingnan niya raw kung makakakuha siya rito ng ilang mga spirit stones. Sir, saad ng babae, gusto raw ba nitong bumili ng mga medicines o kaya naman gumawa? Ang Golden Crown daw ay nagtataglay ng lahat ng uri ng medicines. Mayroon din daw silang mga superior grade pills dito, mayroon silang mga alchemist dito sa iba't ibang level. May inilabas si Chen Fan, gusto niya rong magbenta, hasambit ng babae sa kanyang isip, isang hamak na mortal nagbabalak na magbenta ng mga medicinal pills. Tinanggap ang mga pills, nagsabing i-enjoy muna nito ang kanyang tsaa hanggang sa ma-appraise na ang mga pills.
Makalipas ang ilang sandali ay makikitang may naghanda ng tsaa para kay Chen Fan, habang pina-appraise naman ng babae ang pill sa isang elder. Hasaad ng elder alam daw ba nito kung gaano kahalaga ang kanyang oras, ngunit nabigla siya nang makita ang iniabot ng babae. Ang mga ito raw ay mga superior grade spirit pills, heavenly essence pills tapos mayroon itong 10 nito, makikita ang reaksyon ng babae at ng iba pa. Hasaad ng isa kahit na ang isang heavenly essence pill lang ay sapat na upang ang isang individual ay maging divine sea realm warrior, idinagdag ng isa pa na ito ay isang treasure maging sa mga golden crow, not to mention mayroong 10 nito. Sinabi ng elder na ang heavenly essence pill ay mayroong kakayahang i-extend ang iyong lifespan sa 1 siglo, i-improve ang iyong cultivation at iba pa especially kung ang mga pills ay mayroong milky white na kulay which is the best of the best at tinanong niya si Chen Fan kung saan nito nakuha ang mga ito. Hehesaad ng isang warrior habang nakatingin kay Chen Fan gusto niya rong makuha ang mga pills na ito kahit na ang ibig sabihin pa nun ay kailangan niyang slice ang taong ito, at nagtanong naman ang isa kung gaano katindi ang swerte na mayroon ang mortal na ito. Makikita ang reaksyon ng elder sa kanyang narinig agad na lumapit kay Chen Fan, "Dear guest pakiusap sumunod daw ito sa kanya." Humakbang lumapit kay Chen Fan siya raw ay taos-pusong humihingi ng tawad, ang Golden Crow ay mag-take ng strong measures patungkol sa kaligtasan nito ngunit maaari daw ba siyang magtanong kung sino ang nag-refine sa mga pills na dala nito. Sumagot si Chen Fan na paano kung sabihin niyang siya ang nag-refine sa mga pills na ito. At tugon ng elder patawad syempre ito raw ay isang connate realm cultivator. Exalted Immortal pakiusap patawarin siya nito. Exalted Immortal ang heavenly essence pills daw nito ay nagkakahalaga ng 100,000 spirit stones, ang kanilang Golden Crow ay walang ganoon karaming mga spirit stones sa ngayon. Fine tugon ni Chen Fan sabay talikod kung ganun aalis na siya, teka lang pigil ng elder maaari daw nitong ilagay ang kanyang mga pill sa paparating na auction at mag-set ng mas mataas pa na presyo besides maaaring mayroon ding mga treasures doon na maaaring maging useful para rito. Isang auction patanong na sambit ni Chen Fan, nagtanong kung saan at kailan idadaos ang auction at sumagot naman ang elder na 3 araw mula ngayon sa mismong auction hall ng Golden Crow. Alright kung ganun tugon ni Chen Fan sa mga ito niya raw ipapaubaya ang mga pills at nagpasalamat naman ang elder. Ilang sandali pa ay tumungo ang elder sa isang silid kung saan makikita ang 2 individual na umiinom ng tsaa, my lord saad niya ito raw ay umalis na at ang mga pills ay ilalagay nila sa auction 3 araw mula ngayon. My lord saad ng master ng Golden Crow ng Zuyan City bakit hindi na lang daw nila bilhin yung mga pills. Ang 100,000 spirit stones naman daw ay hindi ganoon kalaki para sa kanilang Golden Crow ngunit sumagot ang Lord na ang 10 heavenly essence pills ay walang halaga sa kanya, ang utos ng Chief Master ay maghanap siya ng mga talent sa mga medicine halls. Kung ang taong iyon ay talagang isang alchemy master, iyon ay isang great gain para sa kanila. Sumagot ang elder na ayon sa Exalted Immortal na iyon ito mismo ang gumawa sa mga heavenly essence pills. Bakit hindi na lang daw nila itali ang taong iyon? Ding tugon ng Lord hindi raw ba nito napansin ang difference sa pagitan nila at ng individual na iyon, hasaad ni Elder ding maitim na mga mata talaga raw bang iyon ay isang Chinese. Sumabat ang isang master na narinig niya rong ang mga Chinese ay na-curse, kaya paanong naging posibleng ang lahi ng mga iyon ay nagkaroon ng batang connate realm cultivator. Ibinaba ang kanyang baso mayroon din dong posibilidad na ito ay nagpapanggap lang. Mayroong mga artifacts na mayroong kakayahang e-fake ang oro ng isang individual maybe mayroon itong ganoong artifact, kung ganun saad ni Elder ding ano raw ba kaya kung patayin na lang nila ang taong iyon at kunin mula dito ang mga pills, sumagot ang Lord na iyon ay hindi maaari. Maraming mga tao ang nakakita sa mga heavenly essence pills, besides mas interested daw siya sa mga taong nasa likod ng young man na iyon. Kumalat na sa buong Zuyan City ang patungkol sa mga heavenly essence pills, ang patungkol sa mga benefits nito, at patungkol sa kung kailan ito o-auction. Makalipas ang 3 araw ay tumungo ang mga members ng Yun at Mo family sa Golden Crow pati na ang City Lord, maging si Ling Xiao at Hongti ay pumunta rin. Sa isang silid ay winilcome ng isang servant si Chen Fan, ang silid daw na ito ay para sa kanilang mga noble guest. Ang mga illusion array na nasa mga dingding ay balot ng mga special curtains and screens,
na siyang nagsisilbing barrier upang hindi makasilip ang ibang mga tao rito sa loob. Fine tugon ni Chen Fan at napasabi sa kanyang isip na ang ibig sabihin din nun ay hindi siya makakapag-obserba sa mga tao sa labas ngunit iyon daw ba ay mahalaga. Ilang sandali pa ay sinimulan na ang auction, sa kabilang dako ay napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na tiyak na ang kanyang mga pills ay ang siyang huling i-auction. Makalipas ang ilang oras ay sinabi ni Elder Ding na alam niyang ang ipinunta ng karamihan sa kanilang mga guest ay ang item na ito. Well, ang susunod daw na item ay ang isang boteng naglalaman ng 10 mga superior grade spirit pills, ang Heavenly Essence pills. Inilapag ni Elder Ding ang bote naglabas ng isang piraso ng pill idinagdag na ang mga pills na ito ay ang the best, isang piraso lang maaari nang makatulong sa isang cultivator na makapasok sa Divine Sea Realm. Hasambit ng isa talaga rong ito ay isang tunay na Divine pills, idinagdag ng isa na sa amoy palang punong-puno na ng energy. Sinabi ni Ling Xiao na talagang ang mga pills na ito ay tunay na mga treasures, habang napatanong naman si Hongti kung sino ang nag-refine sa mga ito. 10 mga Heavenly Essence pills sa ad ni Elder Ding ang opening price ay magsisimula sa 30,000 Spirit Stones, ang bidding ay magsisimula ngayon din. Mayroong nagbid ng 35,000 umangat sa 40,000 hanggang sa 70,000. Hasaad ni Chen Fan check niya raw ang mga taong nandito paano naman daw ba mapipigilan ng lousy na mga array na ito ang kanyang divine sense. Napasabi ang isang babae na hindi siya makapaniwalang mayroong ganitong perfect spirit pill sa Zuyan City. Malamang ang master daw na gumawa nito ay kasing lakas ni Master Zai ng Wang City. Tinanong niya ang isa kung napag-alaman na ba nito kung sino ang pumunta sa Juhan Mountain Range. Sumagot si Mr. Yin na bukod sa kanilang mga disciples ng Tianmang Hall at Yinyan Palace, narinig niya rong maging ang royal family ay nagpadala rin ng mga tao. Sinabi ng babae na ang sadya ng mga iyon ay ang legacy ni Immortal Cultivator Juhan, ayaw niya raw sa ibang mga treasures ngunit makikipagpatayan siya kung ang pag-uusapan ay ang Ancient Underworld Pearl. Nagbid na rin ng 200,000 Spirit Stone si Lord Yun, hasambit ng mga ito raw ay ang patriarch ng Yun family ilang dekada na raw itong hindi nagpapakita. Gayunpaman napalingon si Lord Yun pinagpawisan ng biglang may nagtaas sa bid sa 300,000, napatanong kung sino ito. Old Lord Yun saad ni Mr. Yin hindi na raw ba nito nakikilala ang dati niyang kaibigan. Mr. Yin patanong na sambit ni Lord Yun nagtanong kung ito ba ang guest elder ng Lin family ng Wang City na nagsiserve kay Miss Lin. Hayong nasa room na kasama nito ito raw ba ay si Miss Lin? Humakbang si Mr. Yin oo tama saad niya, gusto rong makuha ng kanyang lady ang mga pills dahil ireregalo niya ito sa kaarawan ng kanyang kapatid na babae. Bakit gusto raw ba nitong kunin ang mga pills mula kay Miss Lin ay hindi tugon ni Lord Yun hindi raw siya magtatangka. Makalipas ang ilang sandali ay sinabi ni Chen Fan sa servant na natanggap niya na ang mga spirit stones, naway sila'y magkita rong muli. Naglakad na paalis si Chen Fan kailangan niya rong maging pamilyar sa environment dito, at mang-alap ng mga impormasyon patungkol sa mga Chinese cultivators. Makalipas ang ilang araw ay napag-alaman ni Chen Fan na ang mga Chinese people dito ay mga exile. At karamihan sa mga ito ay nakatira sa Guhua Town sa malayong timog, kilala rin bilang Chinatown. Ang mga ito ay mahihina at stupid, at walang mga cultivation talent na siyang dahilan kung bakit ang mga ito ay tinatawag na isinumpa. Hasambit ni Chen Fan ito raw ay napaka-strange, ano raw ba talaga ang nangyari sa mga ito? Nagpatuloy si Chen Fan sa paglalakad ng biglang mayroong nagcast ng illusion. Bumungad sa harap ang isang individual nagbigay ng pagbati, nagpakilala bilang si Gu Hancheng ng Gu family. Hasaad ni Chen Fan nagtanong kung ano ang kailangan nito, sumagot ang lalaki na ang 300,000 spirit stones nito. Also pakiusap ibigay din daw nito ang natitirang mga Heavenly Essence pills, at sabihin kung saan nito nakuha ang mga pills na ito. At paano kung tumanggi ako tanong ni Chen Fan, well kung ganun saad ni Gu Hancheng ang tanging magagawa na lang nito ay ang sumunod sa kanya sa Heavenly Fire City. Niwag na wag daw itong magtatangkang humingi ng tulong, ang Gu family ay kilala sa pag-form ng mga array gamit ang apoy. Hasaad ni Chen Fan hindi raw ba sinabi sa kanila ng Golden Crow kung sino siya bago pumunta ang mga ito rito, at sino ka naman ba tanong ni Gu Hancheng,
Sumagot si Chen Fan na siya ay ang siyang nag-refine sa mga pills. Gayunpaman pinagtawanan si Chen Fan ng iba, sinabi ng babae na ito raw ay isang mortal na nagpapakaastig. Ngunit napamura si Gu Hancheng nang biglang nag-release si Chen Fan ng napakatinding divine energy, hagulat na sambit ng isa mukhang ito raw pala ay hindi lang isang ordinaryong mortal. Ano pa sigaw na saad ni Gu Hancheng sa kanyang isip ito raw pala ay isang Connate Overlord wala silang panama rito niloko sila ng Golden Crow, nagpakawala ng isang slash si Chen Fan na direktang tinanggap nito agad na humandusay. Nagmakaawa ang isang matandang member ng Golden Crow pakiusap tigil makinig daw ito sa kanya, ngunit sumigaw lang si Chen Fan na mamatay ito sabay pakawala. Yumuko nagsabing tanging ang mga ito lang ang nakakaalam dito kung sino siya at ninakipagsabuatan pa ang mga ito sa Gu family upang e-target siya, iniisip daw ba talaga ng mga ito na siya na si Chen Baixuan ay isa lamang pushover. Habang sa hall naman ng Golden Crow ay nag-report ang master sa Lord na ang takbo ng auction ay naging napakahusay, lahat-lahat kasama na ang ibinigay sa kanila ng Gu family, nagkaroon sila ng profit na 400,000 spirit stones. Ngunit sinabi ni Elder Ding na medyo nag-aalala siya, ang taong iyon daw ay mukhang isang tao na hindi nila dapat nabanggain, natatakot siyang ang desisyong ginawa nilang ito ay isang pagkakamali. Ngunit sumagot lang ang Lord na ang Old Lord Go ay tanyag sa mga formation arrays nito at fire control, kahit na ang taong iyon ay isa pang tunay na Connate cultivator, ito ay walang panama sa Old Man ng Gu family. Nang biglang napansin ng master na nagkakagulo sa labas. Nasa labas na pala si Chen Fan pinatay ang lahat ng kanyang madaanang member ng Golden Crow, Exalted Immortal Chen saad ng isa buhay pa raw pala ito. Ngunit nagtanong lang si Chen Fan kung bakit nagugulat ang mga ito na hindi siya napatay ng Gu family. Saad ng isang master my friend iyon daw ay isa lamang misunderstanding, ngunit hindi na siya pinagsalita pa ni Chen Fan. Sinabi ng isa na mayroon silang maraming mga Connate disciples at 5 Golden Crow envoys, at ang kanilang chief master ay isa rin dong perfected cultivator. Ano gusto raw ba talaga nitong maging kanilang kalaban, ngunit pinatahimik na ito ni Chen Fan na siyang ikinabahala ni Elder Ding at ng master. Sinabi ng Lord na siya ay hindi makapaniwalang ito ay isang Connate Overlord, talagang ito ang siyang nag-refine sa mga pills hindi raw ba? Oo at ano naman tugon ni Chen Fan? Sumagot ang Lord na kung talagang ito ay isang alchemy master, then ang lahat daw ng nangyari ay isa lamang misunderstanding. Deserve na mamatay ni Master Zhou since ito ay nakipagsabuatan sa Gu family, at inoffend ang alchemy master. Hindi na nila ito gagawing accountable sa ginawa nitong pagpatay kay Master Zhou, at bilang compensation at paghingi ng tawad, magbibigay sila ng 100,000 spirit stones. Maaaring hindi raw nito kilala kung sino siya raw ay isa sa mga envoy ng Golden Crow, ang alchemy envoy ng Golden Crow at siya ay ang in-charge dito sa lahat ng bagay na patungkol sa alchemy. Kaya kung nakahanda itong sumali sa Golden Crow, maaari nilang i-offer dito ang Golden Crow Cultivation Arts. Gayunpaman nagtanong lang si Chen Fan kung tapos na ba ito, ano ang ibig mong sabihin tanong ng envoy tumulo ang isang butil ng pawis. Inilabas ni Chen Fan ang kanyang flying sword mula sa special gourd nagsabing tama na tumungo na ito sa impyerno sabay release tumama sa 2 maliban kay Elder Ding. Ini-release ng envoy ang kanyang Golden Crow art how dare you sigaw niya, hold sambit ni Chen Fan at agad-agad na suppress ang envoy na paluhod, dinaganan ng matinding pressure. Makikita ang pagkagulantang ng envoy Pautal na nagtanong kung ito ba ay isang Golden Core Cultivator. Parang ganun na nga tugon ni Chen Fan Immortal Cultivator saad ng envoy pakiusap patawarin siya nito na offend niya ito. Pakiusap maggawad ito ng awa ngunit sumagot lang si Chen Fan na sa kasamaang palad hindi niya hinahayaang mabuhay ang kanyang mga kalaban sa Biflick. Pakiusap sigaw ng envoy pakiusap patawarin siya nito kahit na isang beses lang hindi siya nito maaaring patayin. Siya ay ang alchemy envoy ng Golden Crow at ang kanyang master ay ang elder ng Yinyang Palace isang Golden Crow perfected cultivator, so what tugon ni Chen Fan sabay bigay ng maikling tawa, sinunog. Perfected cultivator saad ni Elder Ding talaga raw bang ang Chinese young man na ito ay isang perfected cultivator, ngunit sumagot lang si Chen Fan na hindi niya ito pinatay dahil may natitira pa itong silbi sa kanya sumagot si Elder Ding na hihintayin niya ang mga orders nito.
Makalipas ang ilang sandali ay may ibinigay na papel si Elder Ding, perfected cultivator. Narito raw ang lahat ng kanilang mga superior grade spirit medicines at spirit stones. Hasaad ni Chen Fan 167 superior grade spirit medicines, 5 quasi treasure medicines, 1 golden crow fruit at 700,000 spirit stones. Not bad, kukunin niya raw ang lahat ng mga ito. Nagtanong si Elder Ding kung pumunta rin ba ito sa rehiyong ito upang hanapin ang mga treasures ni Perfected Cultivator Juhan. Perfected Cultivator Juhan, treasures, patanong na sambit ni Chen Fan. Ikinwento ni Elder Ding na si Perfected Cultivator Juhan ay isang peerless overlord 3,000 taon sa nakaraan. Ayon sa mga sabi-sabi, ito ay half step away na lang upang maging isang nascent soul level cultivator. Sa kasamaang palad, ito ay namatay sa Juhan Mountain Range pagkatapos nitong mabigo sa pagsubok na mag-breakthrough patungo sa nascent soul level. Ang mga kabundukan at mga kailugan na nasa 1,000 milya ay nabalot ng yelo dahil sa pagkamatay nito. Sinabi ni Chen Fan na iyon ay nonsense. Paano raw mangyayaring maaapektuhan ng pagkamatay ng isang perfected cultivator ang mga bagay na nasa 1,000 milyang range? At sumagot naman si Elder Ding na iyon ay isa lamang alamat na umiikot sa buong mundo. Ngunit nonetheless, ang legacy nito ay talagang nag-e-exist. Gayunpaman, si Perfected Cultivator Juhan ay nag-form ng array sa labas ng kanyang mansyon. Ang cold wave na napoproduce ng array na iyon ay nagsasubside lang isang beses sa 60 taon, at iyon lang ang tanging pagkakataon na maaaring makapasok ang mga tao doon. Nagtanong si Chen Fan kung may iba pa ba, may idinagdag sa kanyang isip tumalikod. Na siyang ipinagtaka ni Elder Ding, hindi raw ba ito interested sa napaka-rare na opportunity na ito, bakit hindi pa rin ito umaalis? Hindi kung ito raw ay mananatili rito, baka sunugin nito ang kanilang golden crow at patayin ang lahat ng mga nandito. By the way, saad niya narinig niya rong ang Perfected Cultivator Juhan ay mayroong pearl na tinatawag na Ancient Underground Pearl na siyang agad na kumuha sa interest ni Chen Fan. Sigurado daw ba ito na iyon ay ang Ancient Underworld Pearl? Ay saad ni Elder Ding sa kanyang pagkabigla, oo, sigurado daw siya na iyon ay ang Ancient Underworld Pearl. Ang mga sect masters daw ng 6 na Heavenly Clan ay tumungo na doon para dun, ngunit napasabi si Chen Fan sa kanyang isip na ang Ancient Underworld Pearl ay isang peerless ingredient para sa alchemy. Hindi siya makapaniwalang mayroong ganoon dito sa Tianhuang Star. Nagsabing kung talagang iyon ay ang Ancient Underworld Pearl, pues kukunin niya iyon. Mula doon ay lumipat ang eksena sa City Lord's Mansion kung saan tumungo si Chen Fan at Elder Ding para sa gaganaping banquet. Master sambit ni Elder Ding, si Zhang Dangshu raw ng Sukong Sect ay pumunta rin dito, isa sa 6 na Heavenly Clans. Ang mga young elites ay palagi itong tinatrato ng may paggalang, since ito ay nagmula sa Heavenly Clan. Master, tingnan daw nito banda rito, ang mga ito raw ay ang mga elites ng kanilang Bihan Abyss at ang mga nandun naman ay ang mga disciples at juniors ng iba pang mga sect. Ang lugar daw na ito ay punong-puno ng mga trading at cultivation clans. Elder Zhang, saad ng isang babae, sa tingin niya raw ito ang siyang makakakuha sa treasure. Hindi tugon nito, wag daw nitong sabihin ang bagay na ito. Tinawag na Junior Bai ang babae at mapapansing narito rin si Miss Ling. Sinabi ng batang babae na gusto niya si Gulingzi, at dumugtong naman si Ling Xiao na mas gusto niya si Fairy Bai. Kahit na ang pinakamaimpluwensyang mga tao ng Royal City ay nirerespeto ito. Ito raw ay ang kanilang role model, ngunit napalingon siya nang sinabi ni Hongti na sa tingin niya ay mayroong ibang mga taong napaka-talented, sadyang wala lang nakakakilala sa mga ito. Nagtanong ang isa kung ang tinutukoy ba nito ay yung Chinese senior. Sumagot si Hongti na maaaring ang senior daw na iyon ay napakabata pa, ngunit ito ay isa ng Connate Realm expert at sa tingin niya ay maaari itong makipag-share ng stage sa ibang mga elites na narito kung nandito lang ito. Ngunit nagtanong lang si Ling Xiao kung hindi ba nito alam na ang mga Connate Overlord ay mayroong kakayahang baguhin ang kanilang appearance, kaya sino raw ba ang nakakaalam kung ang taong iyon ay isang young man ba talaga o hindi. Besides, iyon daw ay isang Chinese, paano naman daw ito makikipagsabayan sa mga top elites ng Bihan region? Na pabuntong hininga na lang si Hongti nang bigla siyang napatingin sa kabilang mesa. Senior Chen, tawag ng isang umiti si Chen Fan. How strange, saad naman ni Ling Xiao, paano ito nakakuha ng invitation? Lumapit si Xiao mo, Senior Chen, siya raw ay naging rude nung nakaraan, pinagalitan siya ni sister mo dahil doon. Hindi niya raw ito dapat na tinrato ng ganun dahil lang sa identity nito.
pakiusap tanggapin daw nito ang kanyang apology. Tumingin si Chen Fan kay Hong Tibom aling sa batang babae, nagsabing iyon ay hindi big deal, wag na nitong isipin pa ang patungkol sa bagay na iyon nang biglang mayroong dumating. Tinanong si Chen Fan kung ito ba ang sinasabing Chinese Connate cultivator. Mapag-aalamang ang taong ito ay si Hu Kunhao, ang second heir ng Qingyang sect. Master saad ni Elder Ding na abot na raw ng taong ito ang peak stage ng Divine Sea Realm, at na-achieve ang Connate body at sinasabing kaya nitong makipaglaban sa maraming bilang ng mga mortal deity, ngunit ito ay pangalawang heir lang ng Qingyang sect. Subalit sinagot lang ni Chen Fan si Hu Kunhao na ang isang hamak lang na Qi refinement cultivator ay hindi qualified na nagtanong ng ganitong bagay sa kanya. How arrogant, saad ni Hu Kunhao. Narinig niya rong ang Guhua Town ay inatake ng halimaw mula sa North Sea kailan lang, ang kalahati ng buong city ay nawasak, at daan-daang tao ang namatay. Idinagdag ni Ling Xiao na ang mga iyon ay walang magagawa. Kung wala ang proteksyon ng isang Connate Overlord, ang mga ordinaryong mga tao ay helpless laban sa mga monster attacks. Dagdag ni Hu Kunhao kay Chen Fan, hindi raw ba't ito ay isang Chinese cultivator, bakit hindi nito pinrotektahan ang kanyang mga tao at pumunta rito sa Zuyan City? Gusto rin daw ba nitong makuha ang mga treasures? Well, sa tingin niya dapat bumalik na lang daw ito, kahit na makuha pa nito ang cultivation arts ng isang perfected cultivator. Hinding-hindi nito maaabot ang Golden Core level kahit na lumipas pa ang ilang libong taon. Brother Hu, sabat ni Hongqi, bakit sinasabi nito ang mga bagay na ito? Sambit ni Chen Fan sa kanyang isip, ang Guhua Town ay inatake, mukhang kailangan niya raw iyong i-check.